Yo, what's up mga kateki? Ngayong araw guys, mag-simulate tayo ng over-under gamit ang baryak. So meron tayong baryak aparato ngayon para matesting natin yung ating over-under voltage protection device. So yung baryak aparato na to, ito yung supply na pwede nating ma-adjust ang voltahe. Pwede natin iakyat ang voltahe at pwede natin ibaba ang voltahe na supply. Yun ang i-inject natin sa ating over-under voltage protection. Sa pamamagitan ng aparato na to, pwede natin ma-simulate ang over voltage at under voltage ng ating device kung talagang gagana siya. So ito ang baryak, yan ang itsura ng baryak aparato. So naset na natin yung kanyang voltahe. So nasa 238 volts. So ayan, nasupplyan na natin ang ating protection device. So ngayon, kino-convert ko yung actual voltage na nasa monitor niya at ang voltage na nasa tester. So may diferensya na 0.8 volts. So maliit lang yun at calibrated na tayo na 0.8 sa ating clock tester. So dito ngayon, ang una nating iti-test is yung high voltage over voltage protection niya. So nag-set ako, pinapataas ko ngayon yung ating voltahe. Dapat magti-trip to siya sa 260 volts. Dahil ang 260 volts yun ang na-setting parameters ko para sa high voltage. So ayan, 260 na at nag-trigger. So tama, nagpa-function ang kanyang over voltage protection. Kung makikita nyo, pula yung ilaw dyan. So alarm yan at walang output na ilalabas doon sa kanyang out. Bali yung baryak aparato natin, mag-a-act as siya as utility co-op. Kunwari 260 volts ang supply ng utility co-op, magti-trigger talaga yung ating over voltage protection device. So pag apak naman ng 255 volts, magno-normalize na yan siya. At syempre hindi siya basta-basta papasok dahil meron to siyang 30 seconds time delay. So pwede mo rin siya i-adjust hanggang 10 seconds time delay. Useful itong protection device natin, no, para sa ating appliances. Ayun, nag-trigger na siya, no, after ng 30 seconds delay. Nakita nyo, green na ang kanyang ilaw. So meron na yan siyang output. Ito-testing natin kung meron nga ba talagang output. Ayan, meron siyang 253 volts galing sa baryak. So proceed tayo sa next testing natin. Ite-test natin yung under voltage. So ang gagawin ko ngayon, ibababa ko yung voltahe ngayon. Ibababa ko hanggang 190 volts. Dahil nakaset sa 190 volts ang under voltage protection. So pwede nyo pa yun siya i-adjust, depende sa inyo. Pero 190 goods na yan siya para sa low voltage protection. At 195 naman para sa kanyang normalized voltage. So ayan, binababa ko na yung kanyang voltahe. So napaka-importante na meron ka nito, lalo na kapag itong nangyayari na low voltage ang ating supply. Kapag low voltage, high ampere ang ating appliances ay talagang masisira dito. So ayan, nasa 192, 91, magti-trigger na yan siya sa 190. Ayun, nag-trigger ang low voltage alarm. Check natin ngayon kung nawala ang output. Ayun, nawala ang output niya. So ibig sabihin, functioning ang ating device, protection device. So sa 195 volts naman, ibabalik siya sa normal. So syempre, meron na namang time delay from 30 seconds. Pero yung 30 seconds na yan, adjustable naman siya. Depende sa inyo kung ilang seconds lang gusto nyo. Goods na ang 10 seconds to 30 seconds para may konting delay naman, para hindi maglabas-pasok yung voltahe kung hindi pa siya stable at maprotektahan ng maayos ang ating mga appliances. Okay naman ang 30 seconds, mabilis lang naman siya. Ayun, meron na siyang output 197 volts. So okay na okay yung ating device, pwede natin yan siyang gamitin. So hanggang dito na lang muna tayo guys, at see you in my next video.
Maraming salamat sa inyong panonood.